Magandang araw mga katropa, kamusta? Wala muna tayong padyak today. Baka nagtataka kayo, nasa beach ako ngayon. May iba naman tayo ng content. Actually, may corporate event kami ngayon yung last day na namin. And nag-decide ang boss ko na mag-tour sa mga famous spots para masulit namin ang pagbisita dito sa Palawan. As of now mga katropa, sobrang init dito. Siguro hudyat ito na paparating na talaga ang tag-init, kaya best time talaga magtampisaw sa mga beach. Sino pa hawak ng papel niyo, sir? Nandun po yan sa una, yung nasa unang boat po. Underground River, guys. So, ito na mga katropa. After na Kaya? I think 15 minutes na boat ride, nakarating din kami sa kabilang island. By the way, dito yung first stop namin sa Underground River, so also known as the Subterranean River Park. So picture lang kami muna, then yan, short trek lang, going din dun sa mismong paanan ng cave. Ngayon lang po kami magre-relax. Kararating lang din namin dyan mga katropa. Underground River. So yan, trekking na kami. Nagbigay sila ng hard hat kasi kailangan din pag pumasok ka sa cave, kailangan naka hard hat ka kasi maraming ipot ng mga paniki, kasi maraming species ng bats sa loob ng cave. So madalas marami silang ipot ba. So yun, trekking lang kami dyan. So, saglit lang naman yung trekking dyan. So yan, nakarating na kami dyan sa may mismong river. Antay lang din kami dyan sa pila kasi may pila ng mga ibang tourist na nauna sa amin. So may mga corresponding na boats na naka-assign sa amin. So actually marami na ring turista dyan. So as you can see, halos puno siya. Habang naghihintay kami, may napansin kaming pag-alagalang bayawak. So yan, laki niya mga wild yan, hindi naman din pinapakain. So yan, tignan lang din namin. So while waiting for our turn, ikot-ikot lang din dyan sa mismong bungad. Yan ang laki niya, grabe. Pero kung tutusin, maliit pa yan. And then ayan, meron din kami nakita unggoy. Actually binigyan nila ng saging, kumakain lang siya dyan. Hindi naman siya behave lang din siya. Tinitignan lang din niya yung mga ibang turista. So this time mga katropa, we're paddling our way na papasok sa Underground River. And
Dalawang boat kami actually. Yung isa nauna na, and medyo marami kasi kami, and nasa second boat kami. Nasa harap ko dyan yung dalawa kong ka-office mate, then yung iba nasa likod, and may kasama rin kaming couple na foreigner. Sinabay na rin ng boatman para kumpleto rin yung sakay ng boat and balance din siya. And by the way, bawal din sumigaw dyan sa loob ng cave kasi very sacred siya, and para hindi rin ma-disrupt yung ecosystem sa loob. So yun, bungad pa lang meron ng makikitang mga rock formations, and madilim lang sa loob kasi yun nga, ang allowed lang mag flashlight is yung boatman namin. Ayan, sobrang tahimik sa loob. Maririnig mo lang yung mga huni ng mga paniki, and meron ng mga visible na rock formations, and kung ano lang din yung mga magaganda yung shapes, yun lang yung iniispatan ng boatman namin. By the way, majority of the rock formations dito is formed from limestone crust yata yun. Yun yung nabasa ko according to my research. Nag-research pa talaga, no? Pero yun nga, nakaka-amaze dito sa loob kasi ang galing eh. Isipin mo, sobrang tagal na panahon paano siya nabuo. So yun, majority nga dito is made from limestones. And ang kulit ng boatman namin nagagawa pa ng mga hand gestures niya. So yan, sobrang tahimik talaga dito, kaya bawal sumigaw, basta observe ka lang, and then kayo na bahala din kung ano yung mga shapes na makikita nyo, may ispatan ng ilaw. So all throughout medyo madilim talaga yung cave. Once in a while iniispatan naman ng boatman yung yung mga malalaking rock formations na made from limestones, katulad niya kabilaan. So hindi pa masyado visible yung ibang malalaking rock formations dyan kasi nasa bungod pa lang naman kami, pero ang galing, sobra. This is my first time din dito sa Palawan, and first time ko rin makakita ng ganitong malalaking mga limestones. So sobrang amazed ako. Galing eh. So trivia lang din, so ang Underground River Park is kasama sa 7 Wonders of Nature. So kasama rin siya sa pinagbutohan. So ayun, fortunately nakapasok siya sa 7. So yan, iniilawan na ng boatman. Along the way, daming daming rock formations. Hindi ko na mabilang din. So silipin lang natin. Galing.
So this one mga katropa, ito yung isa sa mga pinakamalaking rock formations na nakita namin. Pero yun lang, medyo madilim, hindi siya masyadong na-highlight. Pero yan, kita mo, laki oh. Parang tower siya. So ang laking rock formation na from limestone crust. So yun, along the way meron pa dyan, and meron pa nga silang parang images dyan ng mga ng mga kumpol ng mga santo, saints, sabi ng boatman dyan. Kasi along the way nagkukwento siya. Then meron din kami dyang parang meron kaming headset dyan na nagnanarrate nung history ng Underground River Park. So ito, dalawang magkatabing malalaki, pero kayo na bahala kung anong sa tingin yung shape niyan. Talagang ang tagal niya inispatan yan eh. So parang siya eh, parang ewan ko, hindi ko ma-explain ko anong shape yan. Sabi nila daw eh, ewan ko, pinya ba? Pero yun, dami, galing. So ito isa pa yung malaki. Ito naman parang mushroom daw yan. So malaki talaga siya. Yan lang, dyan siya masyado nagfo-focus talaga. So ito pa yan yung mga malalaking rock formations along the way. Now we can see the sunlight. So congratulations. We are now considered as a group of survivors. So there's a light at the end of the tunnel. Yan, so this time palabas na kami ng cave. And yun, galing. Dami, nakaka-amaze yung mga rock formations. Hanggang sa paglabas namin, dami pa namin nakikita ng mga limestone formations. So sulit yung tour dito sa Underground River kasi galing ng mga rock formations eh. Hindi mo ma-imagine na yung nature talaga ang galing. And yan, tsaka ang linaw ng tubig, ang galing, malinis. So siya, actually ang Underground River Park is kasama sa UNESCO Heritage Site. Ang balita namin dito is i-close muna siya for preservation. So tama naman yun kasi para at least
makita pa ng next generation and ma-experience din nila kung gaano kagaling yung nature. Ayan, kulit na mga kasama kong office mate. Ayan, we're paddling our way na pabalik doon sa ano namin, pinanggalingan namin. Huwag ka na palang pumasok. Siyempre, madilim talaga mga kwanta. Dami mong makikita eh. Musuntik na nga daw sumama yung paglabas namin eh. Sinabihan niya, huwag ka na sumama. Ikaw ba yun? Ha? Oo, hindi sinabi ni Ma'am Lerma kanina pre. Kaya hindi siya makapagsalita. Mayroon pa sama si Ma'am Lerma, nakakatakot. Oo. Sabang Beach na tayo mga katropa. Grabe, ganda talaga ng mga beach dito sa atin. Sobrang world class. May pagmamalaki mo talaga sa buong mundo. Kaya marami rin talagang dumadayong turista dito sa atin eh. Malinis yung tubig, pino ang buhangin. So para ka rin nasa Boracay dito. Sobrang nakaka-relax maglakad-lakad lang. Iba talaga yung feeling pagka nasa ganito kang lugar eh, nakakakalma ng isip. Yan, sama natin yung mga ka-office mates ko. Ikot kami. Next stop pala namin is yung Sabang zipline. So another thrilling adventure to. So first time din namin zipline, especially ako, first time ko lang din talaga. Medyo sabi ko bahala na, kinakabahan. Sige, go lang. Ayan, lakad lang tayo. And dito na, start na tayo ng konting trekking din, paakyat sa mismong tuktok ng zipline. Pero saglit lang din naman yan, medyo may konting assault. Ito yung trekking. Akit tayo dito. Trekking pala to. Sabang. Ready na po, sir? Oo. Sir, lean back lang po tayo, sir, ha? Hawakan niyo may ginseng po niyo, sir. Ready na po? Oh. Wow!
Nakatalikod ako, kuya. Sa hangin yun eh, no? Ah, boss? Ayos na. Nakalalas na naman.